Tunay nga ang pagsasaka ay parang isang sugal. Minsan panalo, minsan talo. So ayan na nga mga kaprobinsya, ngayon ay harvest season na naman nga ng palay at kahapon nga ay nagpa-harvest kami ng aming tanim na palay. Dapat nga ay noong September 23 pa talaga ang schedule ng pagpapaharvest namin. Ang problema ay umulan naman kaya hindi nakapag-harvest. At eto nga ang bumungad sa amin. Nakadapang palay ang bumungad sa amin pagkagising namin ng umaga dahil nga malakas ang ulan nung gabi. Kaya ayan, hindi na hinaya ng aming palay ang bigat na kanyang dinadala. Kaya ayan, siya ay bumagsak na, bumigay na talaga siya. Napaluha talaga ako nung makita ko ang mga palay namin na nakadapa. Sino ba naman ang hindi maiiyak kapag ganyang nakita mo ang palay mo, ang mga pananim mo na nasira? Hindi naman kasi biro talaga ang pagod na pinagdaanan dyan ng mister ko. Bago yan, lumaki ng ganyan ang mga palay na yan. Inabunuhan, inisprayhan, mula pagpupunla hanggang sa makaani. Talagang pagod ang sinasakripisyo ng bawat magsasaka sa kanilang mga pananim para lang maging maganda at maayos ang kanilang pananim. Pagkatapos ganyan yung mangyayari, masisira, magkakaroon ng sakit, 'di ba? Ang sakit 'yun para sa isang magsasaka na talagang nagsusumikap na maging maayos at maganda yung kanilang mga pananim para syempre merong kikitain. Paano na lang yung mga magsasaka na nangungutang pa ng kanilang mga puhunan para lang may panggastos at ipangtustos sa kanilang mga bukirin. Katapos ay masisira lang yung kanilang mga pananim. So ano pang ipambabayad doon sa mga inutang na pampuhunan, 'di ba? Hangga't hindi nga naaani at napapasakamay mo ang perang pinagbentahan ng iyong mga produkto, ay hindi mo talaga sigurado kung ikaw ba ay may kikitain kapag ikaw ay magsasaka. Sa pagsasaka, kailangan malakas ang loob mo, lalo na kapag dumating yung mga ganitong mga sitwasyon na nagkakaroon ng problema sa ating mga pananim. Hindi lang naman ito yung unang beses na nagkaroon kami ng problema sa aming pananim. May mga ilang pagkakataon din na nagkaroon kami ng problema sa sibuyas, sa palay. Ganun talaga eh. Kailangan kapag nadapa ka, bumangon ka ulit para makabawi ka. Kasi kapag hindi ka ulit sumugal, paano kang mananalo? Paano mong mababawi ulit yung natalo mo? 'Di ba? Ganun talaga yung magbuhay na magsasaka. Paikot-ikot lang 'yan. Darating din ang panahon na makakabawi ka. Ang importante, hindi ka sumuko at nagtuloy-tuloy ka lang. At ang mahalaga ay kumakapit ka lang kay Lord at nagtitiwala. 'Yun ang importante. At kung may nangyari man na hindi maganda, God's will yon at may dahilan yon na si Lord lang ang nakakaalam. So ayan, ang dami ko na naman chika. Ayan nga at nagbilad na ng 2 kaban itong mister ko dahil wala na kaming bigas. Hindi pa nga tapos mag-harvest pero nagbilad na siya ng 2 kaban dahil maganda ang sikat ng araw. Mabuti na lang at sakto din na anihin na ang palay bago naubos ang konsumo naming bigas. Ang mahal pa naman ng bigas ngayon. Diyos mio, Marimar. Mabuti na lamang at may tanim kaming palay. Hindi na kami mamomroblema ng pambili ng bigas. Di baling wala kaming kitain, basta meron kaming stock na palay na pambigas. Okay na yun. Problema na lang namin yung ulam. Magtatanim na lang ako ng maraming gulay. Kahit papaano naman ay nakakaraos sa pang-ulam kapag may mga tanim-tanim na gulay sa paligid ng bahay. So ayan, patapos na nga rin sila mag-harvest. Shout out nga pala sa mga nag-harvest ng aming palay na kahit nakadapa ay talagang pinagtiyagaan nilang i-harvest. Ayan, shout out sa pinsan ng mister ko na si Kuya Albert at sa kanyang mga ka-team. Ayan, so yun lang for today's video. Salamat sa panonood.